Palagi kang naghahabol ng pera, di ba? Nagsusumikap ka, ginagawa mo ang lahat ng tama, ngunit tila hindi dumarating ang kalayaan sa pananalapi. Ngayon huminto at isipin, paano kung ang problema ay hindi ang iyong ginagawa, ngunit ang iyong pinaniniwalaan? Habang milyon-milyon ang nagpupumilit araw-araw upang mabuhay, ang isang maliit, tahimik na grupo ay lumalaki sa kayamanan. Hindi dahil sa swerte, hindi sa mana, kundi dahil sumusunod sila sa isang plano, isang sinaunang plano. Isang plano na inihayag ng isang hari, Solomon. Ipapakita ng video na ito ang mga lihim ng Biblia na tahimik na ginagamit ng mga milyonaryo upang bumuo ng pangmatagalang kayamanan, habang maaari ka pa ring natigil sa pag-iisip na ito ay tungkol sa pagkakaroon ng magandang trabaho. Ang karunungan ni Solomon na nakatala sa mga kawikaan at Ecclesiastes ay hindi lamang espiritual. Ito ay praktikal, ikinakapit at hinuhubog ang kaisipan ng isang hari, hindi isang lingkod. At ang mga nakakaunawa nito ay nagsisimula sa landas tungo sa may layuning kaunlaran sa pananalapi, espiritual na edukasyon sa pananalapi at tunay na kalayaan. Ikaw ay isang piraso ng payo ni Solomon mula sa pagbabago ng iyong buhay pinansyal. Sa pagtatapos ng video na ito, mauunawaan mo kung paano ilalapat ang mga simulain ng Kawikaan o 2:18 at iba pang nakatagong hiyas na nagpabago sa mga pastol bilang mga pinuno ng mga imperyo. Ngunit tanging ang mga handang suwayin ang limitadong paniniwala, baguhin ang kanilang pag-iisip at tuklasin ang mga nakatagong kayamanan ng Biblia ang mananatili hanggang sa wakas. Kung susundin mong mabuti, mauunawaan mo ang plano ng Diyos para sa iyong buhay, pinansyal. At marahil sa unang pagkakataon titigil ka sa paghabol sa trabaho at magsimulang mamuhay na parang hari. Si Solomon ay hindi lamang ang pinakamatalinong tao sa kasaysayan ng Biblia, ngunit isa rin sa pinakamaunlad na nabuhay kailanman. At siya mismo ang nagsiwalat ng ugat ng kasaganaang ito. Nasa akin ang kayamanan at karangalan, walang hanggang kasaganaan at katuwiran. Kawikaan, Kabanata 8, Talata 18. Ito ay hindi isang patulan na parirala. Ito ay isang espiritual at estratehikong pahayag. Si Solomon mismo ang nagsabi na ang mga naghahanap ng karunungan, hindi ang pera, ay nagtitiis na makahanap ng tunay na kayamanan, ang uri na nagtitiis at hindi nagpapaalipin. Ngayon sabihin sa akin, gaano karaming mga tao ngayon ang naghahabol ng pera at binabaliwala ang karunungan? Karamihan ay sinasanay para magtrabaho, ngunit hindi mag-isip, upang sumunod sa mga utos, ngunit hindi upang makilala ang mga landas. Samantala, itinuturo ng karunungan sa Biblia na ang pag-iisip ang tumutukoy sa realidad ng pananalapi ng isang tao. Ang karunungan ni Solomon ay hindi lamang para sa devosyonal na pagbabasa. Ito ay isang manual para sa pamumuno, kayamanan at pagbuo ng pamana. At kapag nagsusulat siya tungkol sa katarungan at dangal na nauugnay sa kayamanan, sinasabi niya sa amin, hindi sapat ang pagkakaroon ng pera, kailangan mong malaman kung bakit at para saan ito magkakaroon. Ito ang simula ng tunay na espiritual na edukasyon sa pananalapi. At marahil ay nagtataka ka, ngunit kailangan ko ba talaga ito kung mayroon na akong matatag na trabaho? Ang sagot ay namamalagi sa isang malupit na katotohanan. Ang isang matatag na trabaho ay maaaring isang bilangguan na nakakubli bilang katatagan. Maraming tao ang gumugugol ng 20, 30, kahit 40 taon sa isang posisyon at nauuwi sa kaunti, halos wala. Dahil ang pagsunod sa isang sweldo ng walang karunungan ay parang sinusubukang punan ang isang tumutulo na florera. Alam ito ni Solomon, kaya naman inaanyayahan niya tayong itaguyod ang kahusayan, kasipagan at layunin bilang kasangkapan sa pagpaparami, hindi lamang pagpapanatili.
Kaya nga ang tunay na kaunlaran sa pananalapi ay hindi nagsisimula sa bangko ni sa iyong bulsa. Nagsisimula ito sa iyong puso at isipan. Kapag naunawaan mo na ang kayamanan na walang karunungan ay nagiging kapahamakan, nagsisimula kang magtanong sa iyong sarili, ano ang gagawin ni Solomon sa aking lugar? At malinaw ang sagot, hahanapin niya ang karunungan bago ang anumang desisyon. Bago ang isang investment, bago ang isang business deal, bago ang isang partnership, karunungan muna. Sapagkat ang karunungan ng mga ninuno ay ang tanging pag-aari na dumarami habang ito ay naibabahagi. At dito natin sinisimulan na maunawaan, habang marami pa rin ang nananalangin para sa probisyon ang matalinong mga prinsipyo sa pag-aaral. Alam nila na pinararangalan ng Diyos ang mga gumagalang sa mga proseso. Ang karunungan ni Solomon ay hindi isang anting-anting. Ito ay isang mapa na humahantong sa pagpaparami ng mga mapagkukunan, kalayaan sa pananalapi at isang pangmatagalang pamana. Ngunit ang mapa na ito ay nagpapakita lamang ng sarili nito sa mga handang mamuhay tulad ng mga hari, hindi mga tagapaglingkod. Sa susunod na seksyon, makikilala mo ang dalawang lalaki na namuhay sa prinsipyong ito kahit sa ibang bansa, sina Daniel at Joseph. Ang mga lalaking tulad ni Solomon ay nakaunawa na ang karunungan ay mas mahalaga kaysa sa ginto. At sa gayon, sila ay namuno kung saan ang iba ay nakaligtas lamang. Si Solomon ay hindi lamang ang pinakamatalinong tao sa kasaysayan ng Biblia, ngunit isa rin sa pinakamaunlad na nabuhay kailanman. At siya mismo ang nagsiwalat ng ugat ng kasaganaang ito. Nasa akin ang kayamanan at karangalan, walang hanggang kasaganaan at katuwiran. Kawikaan, Kabanata 8, Talata 18. Ito ay hindi isang patula na parirala. Ito ay isang espiritual at estratehikong pahayag. Si Solomon mismo ang nagsabi na ang mga naghahanap ng karunungan, hindi ang pera, ay nagtitiis na makahanap ng tunay na kayamanan, ang uri na nagtitiis at hindi nagpapaalipin. Ngayon sabihin sa akin, gaano karaming mga tao ngayon ang naghahabol ng pera at binabaliwala ang karunungan? Karamihan ay sinasanay para magtrabaho, ngunit hindi mag-isip, upang sumunod sa mga utos, ngunit hindi upang makilala ang mga landas. Samantala, itinuturo ng karunungan sa Biblia na ang pag-iisip ang tumutukoy sa realidad ng pananalapi ng isang tao. Ang karunungan ni Solomon ay hindi lamang para sa devosyonal na pagbabasa. Ito ay isang manual para sa pamumuno, kayamanan at pagbuo ng pamana. At kapag nagsusulat siya tungkol sa katarungan at dangal na nauugnay sa kayamanan, sinasabi niya sa amin, hindi sapat ang pagkakaroon ng pera. Kailangan mong malaman kung bakit at para saan ito magkakaroon. Ito ang simula ng tunay na espiritual na edukasyon sa pananalapi. At marahil ay nagtataka ka, ngunit kailangan ko ba talaga ito kung mayroon na akong matatag na trabaho? Ang sagot ay namamalagi sa isang malupit na katotohanan. Ang isang matatag na trabaho ay maaaring isang bilangguan na nakakubli bilang katatagan. Maraming tao ang gumugugol ng 20, 30, kahit 40 taon sa isang posisyon at nauuwi sa kaunti, halos wala. Dahil ang pagsunod sa isang sweldo ng walang karunungan ay parang sinusubukang punan ang isang tumutulo na florera. Alam ito ni Solomon, kaya naman inaanyayahan niya tayong itaguyod ang kahusayan, kasipagan at layunin bilang kasangkapan sa pagpaparami, hindi lamang pagpapanatili. Kaya nga ang tunay na kaunlaran sa pananalapi ay hindi nagsisimula sa bangko ni sa iyong bulsa, nagsisimula ito sa iyong puso at isipan. Kapag naunawaan mo na ang kayamanan na walang karunungan ay nagiging kapahamakan, nagsisimula kang magtanong sa iyong sarili, ano ang gagawin ni Solomon sa aking lugar? At malinaw ang sagot, hahanapin niya ang karunungan bago ang anumang desisyon.
bago ang isang investment, bago ang isang business deal, bago ang isang partnership, karunungan muna. Sapagkat ang karunungan ng mga ninuno ay ang tanging pag-aari na dumarami habang ito ay naibabahagi. At dito natin sinisimulan na maunawaan, habang marami pa rin ang nananalangin para sa probisyon, ang matalinong mga prinsipyo sa pag-aaral. Alam nila na pinararangalan ng Diyos ang mga gumagalang sa mga proseso. Ang karunungan ni Solomon ay hindi isang anting-anting. Ito ay isang mapa. Isang mapa na humahantong sa pagpaparami ng mga mapagkukunan, kalayaan sa pananalapi at isang pangmatagalang pamana. Ngunit ang mapa na ito ay nagpapakita lamang ng sarili nito sa mga handang mamuhay, tulad ng mga hari hindi mga tagapaglingkod. Kung ang mga katotohanan ito ay sumasalamin sa iyo, samantalahin at mag-subscribe sa channel. Marami pang praktikal na karunungan ang darating at hindi mo ito gugustuhing palampasin. Sa susunod na seksyon, makikilala mo ang dalawang lalaki na namuhay sa prinsipyong ito kahit sa ibang bansa, sina Daniel at Joseph. Ang mga lalaking, tulad ni Solomon, ay nakaunawa na ang karunungan ay mas mahalaga kaysa sa ginto, at sa gayon, sila ay namuno kung saan ang iba ay nakaligtas lamang. Isipin ang pamumuhay na malayo sa iyong tinubuang bayan, nang walang kalayaan, napapaligiran ng isang kultura na hindi gumagalang sa iyong pananampalataya, ngunit na-promote sa pinakamataas na antas ng impluensya. Ito ang tinahak ni Daniel. Bilang bihag sa Babylonia, maaari siyang tumira na kumikilos bilang isang lingkod. Ngunit pinili niya ang karunungan, kahusayan at aktibong pananampalataya bilang kanyang mga haligi. Hindi siya nagsilbi sa sistema. Siya ay naging lubhang kailangan dito. Ang karunungan na dala niya ay nagmula sa langit, ngunit ang pagkakapit nito ay pang-araw-araw, praktikal at estratehiko. Hindi lang nakaligtas si Daniel, pinamunuan niya ang mga hari. Si Jose naman ay ipinagkanulo, ipinagbili sa pagkaalipin, at hindi makatarungang ikinulong. Parang nagkakamali ang lahat. Ngunit mayroong isang bagay na hindi maaaring hulihin ng sinuman, ang kanyang pag-iisip sa pagnenegosyo at ang kanyang matiyagang pananampalataya. Sa Egypt, inilapat niya ang lahat ng kanyang nalalaman. Pagmamasid, organisasyon, interpretasyon ng senaryo, at higit sa lahat, pamamahala ng mapagkukunan. Hindi lang panaginip ang binigay niya, binago niya ang mga krisis sa mga estratehiya. Sa loob ng 7 taon ng kasaganaan, hindi siya nanirahan, nagplano siya, nag-stock siya, naghanda siya. Nang dumating ang taggutom, mayroon na siyang solusyon. At iyon ang ginawa niyang gobernador. Parehong dinakila sina Daniel at Joseph sa masasamang kapaligiran. Paano? Dahil dinala nila sa loob nila ang isang hindi matitinag na paniniwala. Ang karunungan ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang posisyon. At ang pinakakahanga-hanga ni isa sa kanila ay walang pamana o impluensya ng pamilya. Hindi sila ipinanganak na may pilak na kutsara sa kanilang bibig. Ang taglay nila ay biblikal na karunungan, katatagan at isang pangitain para sa hinaharap. Alam nila na kasama ng Diyos, ang mga krisis ay mga daan lamang sa bagong antas ng autoridad. At ano ang kinalaman nito sa iyo? Lahat. Dahil marahil ngayon ay katulad ka ni Daniel, nabubuhay sa isang sistemang hindi iginagalang ang iyong mga pinahahalagahan. O tulad ni Joseph, nakulong sa mga sitwasyong hindi mo pinili. Ngunit ang tanong ay, nililinang mo ba ang karunungan ng palihim? Sapagkat ang pabor ng Diyos ay nagpapakita mismo sa publiko, ngunit ito ay itinayo ng pribado. Tahimik na nanalangin si Daniel, nagplano si Joseph sa bilangguan. Parehong naunawaan na ang sikreto sa paglago ay nakasalalay sa katatagan kahit na walang nanonood. Ang mga lalaking ito ay hindi naghintay para sa perpektong kondisyon. Nilikha nila sila sa kung ano ang mayroon sila at maaari mong gawin ang parehong.
Dahil ang karunungan na nagpabago sa kanilang buhay ay magagamit na ngayon kung handa kang hanapin ito. At sa susunod na seksyon, susuriin natin ang isa sa mga pinakanakaligtaan at pinakamakapangyarihang mga haligi ng Biblia, ang pag-iisip ng entrepreneurial. Sinabi na ni Solomon, sino mang masipag sa kanilang gawain ay ilalagay sa harap ng mga hari. Malaki ang pagkakaiba sa pagitan ng mga nagtatrabaho para lang mabuhay at sa mga nagtatrabaho ng may pananaw para sa hinaharap. Sumulat si Solomon sa Kawikaan Kabanata 22, versikulo 29. Nakakita ka ba ng isang taong bihasa sa kanyang gawain? Siya ay tatayo sa harap ng mga hari, hindi sa gitna ng karaniwang mga tao. Ito ay hindi lamang tungkol sa karera. Ito ay tungkol sa pagkakakilanlan. Ang matalino ay gumagawa ng may layunin. Naglagay lang ng mga oras ang tanga. Ang entrepreneurial mindset, ayon sa biblical principles, ay magsisimula kapag nagpasya kang ibigay ang iyong makakaya kahit wala pang naghahanap. Marami ngayon ang naghihintay ng magandang pagkakataon para ipakita ang serbisyo. Ngunit iba ang itinuturo sa atin ni Solomon. Ang kahusayan sa maliliit na gawain ang umaakit sa malalaking pintuan. Nagsimula si Jose bilang isang lingkod sa bahay ni Potiphar, ngunit kumilos na parang isang tagapamahala. Si Daniel ay isa lamang binata sa marami, ngunit kumilos siya ng may karunungan at natatanging katangian. Hindi na sila naghintay ng promosyon para maibigay ang kanilang makakaya. Ibinigay nila ang kanilang makakaya at para doon na-promote sila. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng pag-asa sa mga pagpapala at pamumuhay ng walang ibang pagpipilian ang pagpapala kundi ang hanapin ka. Ang pagiging isang entrepreneur sa lohika ng karunungan ni Solomon ay hindi lamang tungkol sa pagsisimula ng negosyo. Ito ay tungkol sa pag-iisip na parang hari kahit sa posisyon ng isang lingkod. Ito ay tungkol sa pagbabago ng bawat simpleng gawain sa isang binhi ng kadakilaan. Nagkukuskos sa sahig na parang naghahanda ng palasyo, paglutas ng mga problema tulad ng isang taong namumuno sa isang lungsod. Ang espiritual na mundo ay tumutugon sa may layuning mga aksyon. Sa makatuwid, ang mga kumikilos ng may kasipagan, integridad at kahusayan ay bumuo ng isang reputasyon na nauuna sa kanilang mga salita. Ang kahusayan sa Biblia ay tahimik ngunit makapangyarihan. Hindi ito sumisigaw, hindi ito nagpo-promote sa sarili. Ngunit kapag nangyari ito, umaakit ito ng karangalan. At narito ang isang lihim na alam ng iilan. Ang kahusayan ay ang wikang nauunawaan ng banal na pabor. Kapag naghatid ka ng higit sa inaasahan, ikinokonekta ka ng Diyos sa mga tao at pagkakataong hindi mo inakala. Hindi ito karisma, ito ay isang prinsipyo. Ito ay isang espiritual na batas. Ito ay magagamit sa sinumang nagpasya na lumaya mula sa pagiging karaniwan at magpatibay ng isang mindset ng kasaganaan. Kaya ang tanong ay nananatili, ginawa mo na lang ba ang hinihiling sa'yo? O naghahatid ka ba na parang naglilingkod sa isang hari? Kung paano ka tumugon sa mga simpleng gawain ngayon ay tumutukoy sa antas ng autoridad na maaaring ipagkatiwala sa iyo ng Diyos bukas. Sa susunod na seksyon, tatalakayin natin ang isang bagay na nagpaparalisa sa marami, isang magulong relasyon sa pera. Nagbabala sina Solomon at Paul tungkol dito, at ang katotohanang maririnig mo ay maaaring ganap na magbago sa paraan ng pagtingin mo sa pananalapi. Napansin mo na ba kung paano ang pera ay ginagamot ng labis? Para sa ilan, ito ay isang Diyos. Para sa iba, demonyo. Ngunit ang karunungan ni Solomon at ang buong Biblia ay nagpapakita ng kakaiba. Ang pera ay isang kasangkapan. Hindi pera ang problema kundi ang puso ng naghahanap nito. Sa Ecclesiastes, Kabanata 5, versikulo 10, sinabi ni Solomon, siya na umiibig sa salapi ay hindi masisiyahan dito kailanman.
Sa madaling salita, ang pera kapag iniidolo ay nagiging isang napakalalim na hukay. Habang hinahabol mo ito, mas dumadausdos ito sa iyong mga daliri. Ang katotohanan ay marami ang nagsisikap na lutasin ang isang espiritual na problema sa pagsisikap ng tao. Sila ay pagod na, nag-iipon ng mga ari-arian, ngunit walang laman sa loob. Hindi pera ang nagdudulot ng kapayapaan. Ito ay ang karunungan upang gamitin ito ng may layunin. Mariing pinatibay ito ni Pablo sa kaniyang liham kay Timoteo. Ang pag-ibig sa salapi ang ugat ng lahat ng kasamaan. Unang Timoteo, Kabanata 6, Talata 10. Pag-ibig, hindi pera mismo. Kapag ang pera ang sumasakop sa trono ng puso, ang mga desisyon ay nasira, ang mga relasyon ay naapektuhan, at ang kapayapaan ay nawawala. Ngunit ipinakikita rin ng Biblia na posibleng maging mayaman at matuwid. Si Solomon noon. Si Job ay ganun din. Abraham, David, Joseph, lahat ng tao ng pananampalataya at kayamanan. Ano ang kanilang sikreto? Ginamit nila ang pera bilang isang alipin, hindi isang amo. Malinaw nila na ang kayamanan na walang layunin ay nagiging walang kabuluhan. Kaya hindi lang kayamanan ang kanilang binuo, kundi mga pamana. Hindi sila nag-ipon para sa palabas. Sila ay naipon upang mamuno, protektahan at magbigay. At iyon ang nagbabago sa lahat. Ngayon, nabubuhay tayo sa isang kultura na nagtuturo. Kumita ng higit upang magkaroon ng higit pa. Ngunit ang karunungan sa Biblia ay nagtuturo. Kumita ng higit pa upang magkaroon ng higit na epekto. Kapag binago mo ang iyong relasyon sa pera, binago mo ang iyong kapalaran. Tumigil ka sa pagiging hostage ng mga bayarin, utang at pagkabalisa at maging katiwala ng langit sa lupa. Ang pera sa kamay ng isang matuwid na tao ay nagiging instrumento ng pagbabago. At ito ay nangyayari lamang kapag naiintindihan mo na ang kayamanan na may layunin ay iba sa yaman na hinimok ng ego. Kaya tingnan ang iyong buhay ngayon at itanong, ano ang gumagabay sa iyong mga desisyon sa pananalapi, kakapusan o layunin? Dahil sa susunod na seksyon, pag-uusapan natin ang pundasyon na sumusuporta sa buong paglalakbay na ito, edukasyong pinansyal na may banal na karunungan. Sinabi ni Solomon na ang karunungan ang pangunahing bagay at ang mga hindi nakakaintindi nito, nauuwi sa mga alipin ng sistemang sinasabi nilang pinaglilingkuran nila. Walang napapanatiling kaunlaran kung walang edukasyon. Nilinaw ito ni Solomon sa Kawikaan, Kabanata 4, Talatang 7. Ang karunungan ang pangunahing bagay, kaya't kumuha ka ng karunungan. At kapag nagsasalita siya ng karunungan, hindi lang espiritual na kaalaman ang tinutukoy niya, kundi praktikal na pangunawa. Ang kaalaman kung paano pamahalaan ang pera, ang mga mapagkukunang ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos, ay kasing espiritual ng pagdarasal o pag-aayuno. Dahil kung walang pamamahala, kahit na ang pinakamalaking pagpapala ay dumaan sa iyong mga daliri. At ito ang nagpapaliwanag kung bakit maraming umuunlad sa isang panahon at pagkatapos ay lumubog muli. Maaari kang kumita ng higit pa, mamuhunan ng mas mahusay kahit na makakuha ng karagdagang kita, ngunit kung hindi mo matutunan kung paano pamahalaan ito, ang iyong buhay sa pananalapi ay patuloy na magiging emosyonal na roller coaster. Ang tunay na espiritual na edukasyon sa pananalapi ay nagtuturo ng higit pa sa mga spreadsheet. Ito ay humuhubog ng isang bagong paraan ng pag-iisip. Itinuturo nito na hindi lamang ito tungkol sa kung magkano ang iyong kinikita, ngunit kung paano mo pinangangasiwaan ang iyong natatanggap. At ang pagpaplanong iyon sa pananalapi ay hindi lamang tungkol sa mga numero, ito ay tungkol sa pananaw, layunin at self-mastery. Si Jose ng Ehipto ang pinakamagandang halimbawa nito. Nakita niya ang isang krisis at inorganisa niya ang isang buong bansa batay sa isang plano.
Ang 7 taon ng kasaganaan ay sapat na upang malampasan ang 7 taon ng kakapusan. Ito ay estratehikong pagpaplano, pamamahala ng mapagkukunan at isang pangmatagalang pananaw. At alam mo kung ano ang pinaka-hindi ka panipaniwala. Ginawa ito ni Joseph ng walang mga app, spreadsheet o internet. Gumamit siya ng disiplina, kaunawaan at pag-iisip na nakahanay sa langit. Sa madaling salita, hindi ang kasangkapan ang nagbabago, ang karunungan sa likod ng paggamit nito. At ang totoo, walang nagtuturo nito sa iyo sa paaralan. Walang nagtuturo sa iyo tungkol sa utang, pamumuhunan o kung paano bumuo ng isang legacy. Ngunit ginagawa ng Biblia, ang mga kawikaan ay puno ng mga babala tungkol sa paggastos ng higit sa mayroon ka, pamumuhay ng walang reserba at pagwawalang bahala sa hinaharap. Alam ni Solomon na yaong mga humahamak sa karunungan ay umaani ng kapahamakan, kaya't sumulat siya ng napakaraming salawikain tungkol sa kung paano maiiwasan ang utang, kung paano mag-impok, kung paano mamuhunan, at maging kung paano obserbahan ang pag-uugali ng mga langgam. Ang lahat ng ito ay angkop na karunungan. Kaya, kung talagang gusto mo ng kalayaan sa pananalapi, ang unang hakbang ay hindi upang kumita ng higit pa. Ito ay para matuto pa. Lumayas mula sa kamangmangan na pumipigil sa iyo at suriin ang mga prinsipyong gumagana. At iyon mismo ang tatalakayin natin sa susunod na seksyon, kung paanong ang pagiging maagap at katatagan na itinuro sa mga kawikaan 6 at 34 ay ang mga lihim na sandata ng matalino para sa pagtagumpayan ng mga krisis at umuusbong na mas malakas. Inilalantad ng mga krisis kung ano ang nakatago. Ipinakita nila kung sino ang naghanda at kung sino ang umasa sa swerte. At si Solomon sa sandaling muli ay malinaw na nagbabala sa atin sa Kawikaan Kabanata 6 nang sabihin niya, "Pumunta ka sa langgam, ikaw na tamad, isaalang-alang mo ang kaniyang mga lakad at maging pantas ka." Gumagana ang langgam sa tag-araw, kahit na tila matatag ang lahat dahil alam niyang darating ang taglamig. Ito ang lohika ng karunungan sa Biblia, umasa, ayusin, maging masigasig. Habang ang tanga ay nabubuhay sa autopilot, ang matalino ay kumikilos ng may pangmatagalang pananaw. Ngunit ang mga krisis ay nagpapakita rin ng isa pang espiritual na aspeto, lakas ng loob. Ang Kawikaan Kabanata 24, taludtod 10 ay nagpahayag, "Kung ikaw ay manglupaypay sa araw ng kahirapan, ang iyong lakas ay maliit." Sa madaling salita, hindi ang krisis ang nagpapatalo sa iyo, ang kakulangan mo ng panloob na estruktura. Kapag tumama ang bagyo, walang kwenta ang pagtakbo. Ito ang iyong nilinang bago ito ang magpapapanatili sa iyo. At ito ay humahantong sa amin sa katatagan, ang kakayahang magpatuloy kahit na ang lahat ay nagsasabi sa iyo na huminto. Si Daniel ay nanalangin ng 3 beses sa isang araw, kahit na nasa ilalim ng hatol ng kamatayan. Si Joseph ay nanatiling tapat, kahit na pagkatapos na ipagkanulo ng kanyang sariling mga kapatid. Ni hindi alam kung kailan magbabago ang mga bagay, ngunit alam nila kung kanino sila nagtiwala. Ito ang pagkakaiba sa mga lumalakad sa aktibong pananampalataya. Ang kanilang katatagan ay hindi nagmumula sa lakas ng kanilang mga bisig, ngunit mula sa katiyakan ng kanilang layunin. Hindi lang sila nagtiis, sila ay umunlad sa ilang, umunlad sa bilangguan at lumaki sa krisis. At dito maraming tao ang nagkakamali. Iniisip nila na kapag may kahirapan, oras na para huminto. Ngunit alam ng matatalinong tao na ang mga krisis ay nakakubli bilang mga pagkakataon. Ang mga may pag-iisip na pangnegosyo ay hindi naghihintay na mapabuti ang lahat bago kumilos. Kumikilos sila upang pagandahin ang mga bagay. Tinutukoy nila ang mga puwang, binibigyang kapangyarihan ng kanilang sarili, naglilingkod ng may higit na kahusayan at ginagawang available ang kanilang sarili upang maging sagot
kung saan nakikita lamang ng iba ang mga problema. At kaya inilalagay sila ng Diyos sa spotlight. Na kaya pagnilayan, ano ang iyong reaksyon kapag nangyari ang hindi inaasahan? Kung pakiramdam mo ay paralisado ka pa rin dahil sa hangin, marahil kailangan mong palakasin ang iyong panloob na sarili. Ang magandang balita, ang karunungan ni Solomon ay nasa iyo. At ang lahat ay nagsisimula sa isang desisyon. Gusto mo bang magpatuloy na mamuhay sa awa ng mga pangyayari? O gusto mong makabisado ang mga panahon ng may karunungan, katatagan at layunin? Ilang beses ka nang gumawa ng hindi matalinong mga desisyon sa pananalapi at pagkatapos ay binayaran mo ito ng mahal. Ilang pagkakataon na ba ang dumaan sa iyo at hindi mo man lang napansin? Ang totoo, karamihan sa mga tao ay nabubuhay na nakulong sa mga pattern ng kakapusan, hindi dahil sa kakulangan ng pera, kundi dahil sa kakulangan ng pangunawa. At ngayon, pagkatapos ng paglakad sa payo ni Solomon at sa mga kwento ni Daniel at Joseph, isang tanong ang kailangang itanong: nabubuhay ka ba para mag-ipon o bumuo ng isang pamana? Ang karunungan sa Biblia ay hindi sinaunang teorya. Ito ay walang hanggang diskarte. Ito ay isang code ng pamumuno. Isa itong mindset ng hari. At ito ay abot kamay ng sinumang handang hanapin ito ng masigasig. Nagtayo si Solomon ng isang imperyo, ngunit nagtayo muna siya ng pangunawa. Iniligtas ni Joseph ang mga bansa, ngunit natuto muna siyang mamahala ng mga kamalig. Naimpluwensyahan ni Daniel ang mga hari, ngunit una niyang nilinang ang katatagan at pananampalataya. Wala sa kanila ang nagsimula ng mahusay, ngunit lahat sila ay nagsimula ng matalino. Ngayon, tingnan mo ang iyong buhay. Saan mo inilalagay ang iyong mga pagsisikap? Ang pagsusumikap ay marangal, ngunit ang pagtatrabaho ng walang direksyon ay aksaya. Itutuloy mo ba ang pag-iipon ng utang o magsisimula ka bang mag-ipon ng karunungan? Itutuloy mo pa ba ang paggastos ng wala ka o matututo ka bang paramihin ang ibinigay na sa iyo ng Diyos? Tandaan, ang lingkod ay nabubuhay ayon sa mga utos. Ang hari ay nabubuhay ayon sa mga prinsipyo. At ang mga namumuhay ayon sa mga prinsipyo, bumuo ng kalayaan. Kung pagmamasdan ni Solomon ang iyong buhay ngayon, ano ang sasabihin niya tungkol sa iyong mga pagpili? Nagiging matalino ka ba sa iyong oras, sa iyong mga relasyon at sa iyong mga mapagkukunan? O ikaw ba ay nadadala sa pamamagitan ng kamadalian, salpok at kultura ng pagmamadali? Ang magandang balita ay maaari kang magsimulang muli ngayon. Nasa iyong mga kamay ang desisyon. Inilabas na ng Diyos ang mga prinsipyo. Ngayon, nasa iyo na upang ilapat ang mga ito ng may tapang, pananampalataya at pananaw. Kaya, kung ang nilalamang ito ay tumutugon sa iyo, mag-subscribe sa channel ngayon, i-activate ang bell at manatiling nakatutok para sa mga susunod na episode. Ito ay simula pa lamang ng iyong paglalakbay patungo sa kalayaan sa pananalapi na may layunin. Naway gabayan ng karunungan ni Solomon ang iyong bawat pagpili mula sa araw na ito.